Irma, na binigyan nila ako ng pagkakataon tumayo sa harap ngayong umaga. And higit sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord kasi wala ako dito sa harap niyo kung hindi niya ako binigyan ng malaking testimony na alam kong makaka-bless din sa iba, lalo na sa mga kabataan na nandito. Binigay ni Lord yung malaking breakthrough sa buhay ko. Nagpapasalamat ako dahil sa tulong niya, nakapasa po ako sa board exam. Ano po yun? Criminology Licensure Examination. 3 araw po siya. Tsaka, iba na po yung passing rate niya ngayon. Pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. Naramdaman ko na siya yung dahilan kung bakit ko nagawa yun. At saka, sa lahat ng prayer ko, lagi siyang may pinapadalang mga tao para sagutin niya yung mga katanungan sa isip ko, gaya ng si Kuya Gerson, pag hinahatid niya kami dito sa church, bigla na lang siya magkukwento sa akin. Tapos yung mga kinakwento yan, yun yung pinagpe-pray ko na, paano kaya pag ganito, ganyan. Tapos, minsan pa si Brother James, sundan-sundan niya ako hanggang sa labas para lang sabihin niya sa akin na may calling si Lord sa'yo. Tapos, hanggang sa hindi ko na ma-resist na tinatawag na pala ako ni Lord kasi yun pala, may malaki siyang gagawin sa buhay ko. Nung araw na inulit ko yung exam ko kasi pangalawang beses siya. Yung una sobrang sakit talaga pero every pain has a purpose pag binigay mo sa kanya. Yung pangalawang exam ko, talagang ibinigay ko na sa kanya kasi hindi ko na kaya. Tsaka, hindi ko kayang tanggihan yung tawag niya sa akin. And yung pangalawang exam ko, saktong-sakto lang yung meron ako, parang magkano lang. Unlike sa unang exam ko na talagang pinaghandaan ko siya, pero ng sarili ko lang. Naakala ko magagawa ko yun kasi parang pinalo ko na maayos yun. Naakala ko na magagawa ko siya ng ako lang yung nagplan sa sarili ko. And ngayon, yung exam kong inulit, 1 month lang ako nag-review, unlike sa nakaraan, umabot ng 3 buwan or 6 na buwan. Sa 1 month na yun, nag-leave muna ako sa trabaho ko. Siyempre wala akong income, wala akong pang-sustain sa sarili ko. Pero bago lahat ng yun, tinaas ko na sa kanya. Natutunan ko na lahat ng gagawin ko is ibibigay ko lahat sa kanya bago ko gawin yung isang bagay. And talagang sumasagot siya sa pamamagitan ng Bible verses, yung mga tao sa paligid natin na talagang pinagkaloob niya para sa atin, para bigyan tayo ng kalinawan sa isipan. Nung yung araw na yun, wala akong work, 1 month yun, sabi ko siya na bahala. Nakapag-review ako nang hindi ako nagbayad ulit kasi yung review namin 10,000 po yun. Tapos nagulat ako yung account ko na papanooran ko ng online, nakabukas pa rin sa akin. Tapos tinatanong ko yung ibang kasama ko kung sa kanila ba naka-open pa rin, hindi na daw. So sabi ko, galing ni Lord kasi binigyan niya ako ng unang-unang sign na andyan na siya, nasasamahan niya na ako. Tapos, nung araw na yun, yung meron pa akong mga kailangan na bagong lecture, which is magbabayad ulit ako. Tapos meron pa akong kailangan bayaran sa bahay. Tapos sabi ko, Lord, iisa lang yung kailangan ko para kung magbibigay ba ako sa bahay or magbabayad ulit ako. Tapos ang nangyari, merong isa pang kailangan mo mag-join para lang bumukas yun, yung pinaka-updated na online lecture. Ang nangyari, bumukas siya nang hindi ulit ako nagbabayad. Tapos ang nangyari, sa bahay ko na lang naibigay kasi mas kailangan pala sa bahay yun. So, nakatipid na naman ako. Tapos, ang nangyari pa, nung araw na ng exam ko, yung malapit na, nalaman ko na sa Quezon City na ako mag-e-exam. E di ang layo, dati po kasi Manila lang ako eh. Siyempre, yung pera ko magkano lang. Tapos yun, binitawan ko talaga yung trabaho ko kasi pinayuhan din ako ni Pastor Nino. Sa kanya ako palagi nagtatanong, saka sabi ko sa kanya, secret lang namin yung mag-e-exam ako ulit. And talagang mapagkakatiwalaan din kasi hindi niya talaga sinabi. Pero lagi niya palang pinagpiprint. Tapos
Tapos nung araw na mag-exam ako, nalaman ko na sa Quezon City, di ang layo. Tapos kailangan kong magkaroon ng matutuluyan na malapit doon. Tapos ang nangyari, yung hotel doon is nasa 4,800. Tapos kailangan ko na makakain sa 3 araw. Pero dahil nga binago ako ni Lord, imbis na mag-alala ako kung anong gagawin ko, tinaas ko ulit sa Kanya. Tapos nung nangyari, papunta na ako dun sa exam, nakapag-inquire na ako kung magkano yung ganito, gagastusin ko, ganun. Sabi ko, oo nga pala, naisip ko na mas marunong na ako mag-pray ngayon ano pa ba yung pinakaalala ko. Sabi ko, nauna na si Lord doon bago ako pupunta, so binigay ko na sa Kanya, hindi ko na siya inisip. Tapos, pagdating doon, habang along the road, nag-chat sa akin yung top 2 namin dati na may bahay pala siya malapit doon. Pinatuloy niya ako ng libre. Hindi na ako nag-hotel accommodation. Tapos, ang naisip ko kaya pala, talagang the best yung ibibigay ni Lord sa atin kaysa sa naisip natin. Ang nangyari doon, yung pera ko na inilaan is sumusobra pa kasi siya rin yung sagot sa pagkain ko tuwing gabi. Tapos siya rin yung nag-aasikaso sa akin. Tapos meron pa akong pinaka-lecture na final coaching. So, kailangan makapagbayad ulit ako para maka-access ako. Tapos pagdating ko doon sa friend ko, meron doong isang mag-e-exam din na meron siyang access doon. Kaya nakinood na lang ako. So, nakapanood ulit ako ng lecture na dapat babayaran ko ulit. So, wala akong masyadong ginastos. Tapos yun, parang nararamdaman ko na siguro kaya wala akong gagastosin kasi nakatabi ito para sa oath-taking ko. Tapos kasi nga siya na yung sumagot from the beginning till the end. Ganun pala siya magplano sa atin. Hindi kanya iiwan sa kalagitnaan. And talagang pinakita niya sa akin na wala akong ibang aasahan kundi siya. Binasag niya talaga yung mga paniniwala kung ano-ano, like, hindi mo na kasi nag-exam ako, meron pa akong mga kailangan naka-red ka, gano'n para pumasa ka. Pero talagang binasag niya yung kasabihan, yung mga gano'n-gano'n.